Kanya na patuloy tayo nilang sinasamahan sa lahat ng sandali. At wala akong masabi. Sa biyahe. Kaya patuloy nating purihin ang Panginoon sa anumang upset ano ng ating buhay, dahil ang Diyos lang ang tanging nakababatid kung sino ang bawat isa sa atin. At kami ng aming, kasama ko ngayon ng aking sister wife, si Sister Lily, aking pamangkin. Kaya first time niya ngayon dito. Nakarating kami dito nung isang gabi supposed to be. Ano yata yung Sunday night. But wala nang service nang galing kami tumutaba. Narito kami at maraming salamat sa ating lahat. At patuloy tayong, tulad nga ng sinabi ko, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. At wala nang ibang tayong lalapitan kundi siya sa lahat ng ating mga maraming salamat po. Praise the Lord. So hindi naman kayo papayag na ikaw lang magsasalita dito sa harapan. Tawagin natin ang iyong sister wife na si Sister Lily. Hello, praise God. Nagpapasalamat ako na nakarating kami ng Maluwati dito. Saka bless po kami na nakita ko kayo lahat. Maraming din kasi noon nga nagpapasalamat kami. Ako at di ba nag-mission kami sa Mindoro. Nakatakot pala yung lahat. Akala ko hindi ko makarating dito. At salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Praise the Lord. Ayan. Nakikita natin sila sa Facebook lang, no? Sila rin, nakikita tayo sa Facebook lang din. Pero ngayon, salamat sa Panginoon dahil sabi nga, tinatakda niya ang mga araw, lahat ng pangyayari sa ating mga buhay. Kahit hindi natin pinaplano, naniniwala ko ito'y plano na itinakda ng Diyos. Amen! 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 Sila'y talagang nakaranas ng malalaking alon. Sabi malalaki pa daw sa bahay yung alon. Pero sabi nga, hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Amen! Tumay tayong lahat, minsan pa tayo sasamba. Glory to God. Salamat din sa buhay nila Brother Lilo Reyes at Sister Lily Reyes. Atin pong i-welcome ating minamahal ang ating pong Senior Pastor, Pastor Edmund Obis. Taas natin mga let us worship the Lord. Glory to God. Hear us still. Taas natin mga kamay.
sa inyong lahat. Inayayahan ko kayo na napihingan tayo para sa pagkabasa at salita ng Lord. Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 13 verses 31 up to 33. Wala po akong PowerPoint ngayon. Okay, Matthew chapter 13 verses 31 up to 33. Isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, ano pat napapamunggaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal ng harina at umalsa ang buong masa. Manalangin po tayo. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa buhay ng mga kaluluwang ipinagkatiwala mo sa ubasan na ito, Lord God. Dalangin po namin, Lord, na Ikaw po ang magpala sa aming mga puso, sa aming pong pakikinig ng iyong salita. At hayaan niyo rin po, Panginoon, ano man po ang mga hinanaing nila, kagaya ng kanilang pagtugon sa iyong panawagan, na unahin ang iyong paghahari, ang aming pong mga pangangailangan ay iyong ipagkaloob ayon sa iyong pangako. Sabi mo nga, Lord, kami ay humingi sapagkat lahat ng humihingi ay pagkakalooban ng katugunan. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, pwede na po tayo magsupo. At sa makaisa pa, pinagpalang hapon, umaga. Kami nagpapasalamat, nakarating muli sa lugar ninyo. Mukhang hindi ata kayo nagpapasalamat. Kagaya ng aming pangako ay tuwing uuwi po ako ng Pilipinas ay dadalaw po ako sa lugar ninyo. Pabalik ako ulit sa anniversary niyo. Okay, so hindi po ako paligoy-ligoy. Hindi naman sa kami nagmamadali. Nagmamadali lang kami papunta rito. Gusto ko bang bigyang pansin uli ang patungkol sa paghahari ng Diyos. Kasi nga po, ang talinghaga po ito ay patungkol pa rin po sa paghahari ng Diyos na kapag hindi po natin lubos na unawaan, maaaring tayo ay panghihinaan, mawalan ng pag-asa, maaaring tayo ay tumigil sa paglilingkod. Tumaan ba kayo sa mga puntong ganon? Na medyo nauga-uga din yung ating mga pananalig sa Diyos. Dumating din sa time na magpatuloy pa ba ako o hindi na? Dumating ba kayo sa time na parang hindi ko na kaya? Amen ba? Pero gusto kong sabihin sa inyo na sabi pa ng Luke chapter 12 verse 32 na kapapart ko lang po doon, nabanggit po ni Pastor Ronald yung huwag mabalisa. Sabi po doon sa Luke chapter 12 verse 32, huwag kayong mabalisa mga anak ng Diyos sapagkat ikinalulugod niya na ipagkaloob sa inyo ang kaharian. Amen ba? Amen. Kung mayroon kang, kahit sabihin pa natin kaibigan, asawa o mahal mo sa buhay, ano sa tingin mo ang pinakamagandang bagay na pwede niyang ibigay sa iyo? Halimbawa, kahit lalo doon sa mga dalaga o may ka-chatmate ka or boyfriend ka sa Facebook. Tapos napakayaman, nasa ibang bansa, sabihin na natin prinsipe siya ng Brunei. Ano ang bagay na pinakamataas na gusto mo, pwede mong hilingin sa kanya? Ano? Mga material, okay? Ano? Oras? Pwede? Ganito na lang. Noong si Herodes po ay nag-celebrate ng kanyang birthday na nasihan po siya sa pagsayaw ng kanyang anak, sabi po niya, kahit anumang hilingin mo sa akin ay ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian.
Sa mga katuwid po, ang pinaka-the best na pwedeng ibigay ng isang tao ay kanyang kaharian. Tama po ba ako? Halimbawa na lang sis, hindi ko natanungin kung may asawa ka o hindi. Bakit nanghuhuli? Baka sabihin mo nanghuhuli si pastor? Halimbawa na lang, kung may kaharian ang asawa mo or ikaw na lang sabihin natin mas mayaman ka kaysa mister mo, pwede mo bang ibigay yung kaharian doon sa mister mo? Bakit kaya? Nag-iisip ako naman. Kaya ko ito binanggit kasi nga po, maraming tao hindi naintindihan ang paghahari ng Diyos. Sabi ng Matthew 25:34, "Halika kayong mga pinagpala ng aking Ama sapagkat mayroong inihanda ang Diyos sa inyo mula pa noong bago pa likhain ang sanlibutan. At ang inihanda niya sa atin ay ang kanyang kaharian." So, may kaharian inihanda sa atin, pero ano ba ang hinahanap ng tao? Kaharian ba ng Diyos? Ano? Yung? Sige. Hindi naman po ako, hindi kita ipapahiya pag malagi yung sagot niya. So, sabi ng Diyos, hanapin ninyo ang pag-aking kaharian, ang kanyang paghahari at ikapamuhay ang kanyang katwiran, sapagat lahat ng bagay ay idadagdag sa inyo. Sabi ng Matthew 25:34, mga pinagpala ng Diyos, pinaghandaan ng kaharian. Pero imbis na kaharian ang unahin, dahil kaharian naman ang inihanda ng Lord sa atin, ano ba ang hinahanap ng tao? Kalayawan. Pwede? Pangangailangan? Material? So, imbes na magkaroon ng kaharian, anong napapala nila? Disgrasya. Ha? Kapahamakan. Kasi, ang dapat nating unahin ay kaharian para idagdag niya ang ating pangangailangan. Pero kapag inuna natin ang ating pangangailangan, mawala pa sa atin ang kanyang kaharian. Amen. Amin ba? Klaro po ba? Amen. Okay, so, ganito po, kaya ko po ito isi-share ang topic na ito kasi parang gusto nilang sabihin, ang kukunti naman natin dito. Maaaring hindi nyo naranasan yan, pero nagkaroon ng katanungan minsan, lalo na ang mga pastor, kailan kaya ito paramihin ng church? Lalo na sa mga kwet, habang nagbabinding Lord, paramihin mo naman kami. Pero dumadating sa puntong, parang walang nangyari sa panalangin. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang paghahari ng Diyos kakaiba. Una, sabi niya, ang paghahari ng Diyos ay parang butil ng mustasa. Tagalog na yung mustasa, di ba? Nakakita kayo ng butil ng mustasa? Malaking maliit. Anong butil yung inilalagay sa, hindi ko alam kung anong Tagalog ng binanggan? Ha? Latik. Hindi. Yung ano ba? Linga. Ha? Linga. Linga ba? Parang first time ko marinig yung linga. Basta meron yan sa sa Chowking, pero malambot nga lang. May linga nga. Butchi! Ano ba? Butchi nga ba? Butchi. Whatever. Ilalagay sa kutsi. So, anong butil yun? Linga. Linga yun. Ano ba ang linga? Nasa bahay po yun eh, linga. Ang pagkain ba ang linga o yung butil? Buti. Nalilito tuloy ako eh. Okay, so yung linga na yon, yung butil na yon, napakaliit. Pero sabi niya, ang paghahari ng Diyos ay kagaya din yan. Napakaliit pero kailangang matanim. Kapag naitanim na, sumibol at nagiging malaking punong kahoy. Pinakamalaki pa nga eh. Sa mga katuwid, hindi mo i-expect na ang paghahari ng Diyos ay mag-umpisa sa punong kahoy, malaking puno. Mag-umpisa lang yan sa butil ng mustasa. Amen. Sabi pa nga ng Lord, kung ikaw ay may pananampalataya sa Kanya na kahit sinliit man lang ng butil ng mustasa, masasabi mo sa bundok na ito na umalis ka at malipat ka sa dagat. Huwag niyo naman puntahan yung Mount Makiling para subukan. Maaring ang sinasabi niya doon, maaring kabundok man ang problema mo sa buhay dahil may pananalig at pinagharian ka ng Diyos, hindi ka madadaig at ikaw ay magtatagumpay dahil ganyan ang mga taong pinagharian ng Diyos. Amen? Ang palay
gulay, ilang buwan bago masaka after tinanim? Apat? Ani? Masyado at mahaba ang ani. Bulok na yun. 3 to 4 months. Pero kapag nagtanim ka ng malaking puno, ilang taon na abutin? 10 years, pwedeng mas mahaba pa. Ang ibig kong sabihin noon, ang paghahari ng Diyos, hindi mo rin makita kaagad-agad ang resulta. Minsan kasi, may mga taong nagpipray, pero ini-expect nila kaagad-agad may resulta na. Ang butil nga ng mustasa, taon pa binibilang bago naging malaking punong kahoy. So, sa iyo, maaring sa prayer mo, sa buhay mo, sa pagbabago ng isang tao, hindi mo kaagad-agad makitaan ng resulta kasi ganyan nga ang paghahari ng Diyos. Ito ay banayan, ito ay hindi ka karaka-raka kaagad-agad, pero ando doon pa rin may patutunguhan. Amen. Nasusundan nyo? Amen. Maaring ang nakikita nyo, ilang bilang lang ng mga dumadalo sa pagtitipon dito sa Santa Cruz, pero hindi ganyan ang pagkilos ng Diyos, or hindi ko tinitingnan ang bilang nyo ngayon. Ang tinitingnan ko, kayo ay isang mga binhi na inihasik ng Diyos, nang sa ganun, ang paghahari ng Diyos sa lugar na ito ay lalo pang kumalat sa puso ng tao. Ano ba? Okay, so, una, ang paghahari ng Diyos ay parang butil ng mustasa. Ang problema lang kasi, may sinasabi dito na kapag nagiging malaking punong kahoy at pinakamalaking puno, anong nangyari dun sa puno? Anong meron? Nagkaroon ng ibon. Parang ang sagwa po ata, tingnan. Halimbawa na lang ano. Ang paghahari daw ng Diyos ay nag-umpisa sa ilang mga mananampalataya sa Santa Cruz, sa ugong Santa Cruz. Pero kung saan naitayo, naging matayog ang paghahari ng Diyos, may mga ibon. Sino ang ibon na tinutukoy doon? Ha? Sino? Better luck next time. No? Ano? Okay, ganito. Doon sa talinghaga ng naghasik ng binhi, mayroong 4 na klase ng lupa. Una, naahasik sa daanan, tinuka ng ibon. Ang tumuka ng ibon ay ang dyablo. Pero kung ang dyablo ang tumuka, nag-agaw ng salita ng Diyos, sabi ng Matthew chapter 13:31, kung saan daw naging malaking punong kahoy ang butil ng mustasa, doon naman namumugad ang ibon. Naku, sino kaya ang ibon dito sa inyo? Bakit kaya ganon? Hindi ba kayo nagkaroon ng panaisipan? Ay, hindi pala sila mahilig sumagot. Mahilig ko pa naman magtanong. Ano ba kayo? Yan ang ibig sabihin ng magnilay. Meditate on it day and night. Kasama sa meditation mo is magbato ka ng tanong, magkaroon ka ng katanungan. Ano ba ibig sabihin ito? Ang hirap naman yung lagi ka lang nagbabasa, pero hindi ka nagninilay, hindi ka nag-meditate, hindi ka nag-explore kung anong ibig sabihin mo. Nasusundan niyo? Okay, so, ito na yan. Maliit na butil ng mustasa na itanim, lumago, nagiging malaking punong kahoy. Remember that we are talking about paghahari ng Diyos. Pero kung saan nagiging malaking punong kahoy, namumugad ang ibon. So pwede po na kung saan may gawain ng Diyos, namumugad ang ibon. Sabi tayo. Ha? May ibon. Kung walang ibon, maaaring hindi pa nagiging malaking puno. Bibigyan ko kayo ng clue. Kasi, kung saan may paghahari ng Diyos, doon mag-concentrate ang demonyo. Bakit siya? Mga kampanya, bakit naguguluhin yung kanya na? Kaya kung papansinin nyo, kung kailan ka nag-commit ng buhay mo sa Lord, parang andyan yung pagsubok, andyan yung karamdaman, andyan yung problema, andyan yung utang ay ano na? Matukso na. Hallelujah. Sabi pa naman nila, tukso layuan mo ako. Ay naku, maniwala ka. Hindi ka lalayuan ng tukso. Susundan
sundan-sundan ka ng tukso. Bakit? Kasi dyan makikita kung talagang ikaw ay susunod sa Lord o hindi. Amen. Amen? Lalo na sa mga pastor. Naku, kaliwat ka na ng tukso. At ang tukso naman, hindi lang sa babae. O pwedeng pera, pwedeng kayabangan. Amen? Ang masagwa, kung pastor na, natukso pa sa lalaki. Mahirap sabihin na, sumusunod ako sa iyo, Lord, pero wala naman palang tukso. Makikita mo at mapatunayan mo sa Lord na ikaw ay pinagharian niya kung sa gitna ng tukso, sa lahat ng tukso, mas pinili mo na sumunod sa Kanya. Amen. Amen ba? Amen. Okay, so, ganito na lang. Sino dito may karanasan sa pagpapalay or pagsasaka ng palay? Wala? Ano kaya pananim dito? Nag-isip pa. May idea naman siguro kayo kahit hindi kayo nakaranas. Okay, so, kapag mayroon kang palayan, ano ang ginawa nyo para abugin? Parang Bisaya ata yun. Medyo nalilito ako, Bisaya pa ba ito? Tagalog na. Yung paalisin yung mga ibon ba? Ano ginagawa? Bugawin. Kasi ang isip kong bugaw yung nag-alaga yung mga mababang lipat pa. Kaya nakakalito minsan. Okay, so anong ginagawa para mapaalis yung ibon? Nagbabantay ba sila doon maghapon? Hindi. Nagbabantay ba gabi? Okay? Scarecrow. Ang scarecrow po ay kunyari tao, susutan pa rin nila ng damit, tapos anong ginagawa sa scarecrow? Okay, para ando doon na yung scarecrow, ando yung mga ibon. Anong gagawin ng magsasaka para lilipat yung ibon? Pagagalawin. Pupuntahan ba niya? Hindi, anong ginagawa? Sa kanin lang. Okay, may tali. Maliban sa tali, ano pang meron doon? Sa kanin lang mismo. Ha? Nadadala ng hangin. Okay, ando doon na. Nakadipa yung scarecrow. Tapos, hihilaan nila para gagalaw yung scarecrow. Maliban doon, ano pang meron? Ha? Nilalagay. Plastic lata para tutunog. So, pag gumagalaw na yung scarecrow at nagtutunog na yung mga lata, ang ginagawa ng ibon ay lumilipad. So, balik tayo sa paghahari ng Diyos. Sabi doon, kapag naitanim daw ang butil ng mustasa at nagiging malaking punong kahoy, namumugad ang ibon. Ngayon, ang mga anak ng Diyos ay nagpupuri. Ay hindi sila estatwa. Sabihin ng anak ng MC, tayo po'y magpuri sa Diyos, hallelujah! Ay ikaw ay nakaganyan lang. I don't think ililipat yung ibon kapag ganyan lang ang galaw mo. Lalo na kung hindi mo bubuksan ang iyong bibig para purihin ng Diyos. Sabi ng Biblia, kapag ang mga tao ay titigil sa pagpupuri sa Diyos, mga bato ang magpuri sa Kanya. Bato nga walang bibig, walang kamay, makapagpuri, ikaw pa. Amen. Tapos sabihin, tayo po sumigaw, magsayawan sa Panginoon. May pasilip-silip ka pa kung sino ka-chat. Hindi lilipad ang ibon. Amin ba? Amen. Minsan pinipigilan o hindi minsan, madalas pinipigilan ka na ng demonyo para hindi ka makapagpuri sa Diyos, lalo sa mga choir, pero sa sandaling magbigay ka ng the best na papuri sa Panginoon, pupwede niyang sasabihin, kagaya ni Herodes na sabi niya, nasiyahan siya sa pagsayaw ng kanyang anak at sasabihin niya, hilingin mo ang gusto mong hilingin sa akin at ibibigay ko sa iyo ang aking kaharian. Amen? Amen. Kaso lang, hindi lahat ay ganon kung pagharian ng Diyos. Minsan, sabihin na lang ng choir, tayo magpuri sa Panginoon, pero ang kanilang iniisip, paano na kaya yung babayarin ko? Paano na kaya yung boyfriend ko may iba ng girlfriend? Nakita ko sa Facebook. Imbis na pagharian tayo at magtiwala, ang dami ng kabalisahan na ating iniintindi. Amen. Sino dito walang kabalisahan? Taas ang kamot. Kamay. Kamay. Ha? Lahat kayo may kabalisahan? Hindi kayo pinagharian ng Diyos. Bigyan mo kayo ng isang example, ha? Sabi ng Luke chapter 7 verse 25-26, si Juan the Baptist daw ang siyang pinakadating
dakila sa lahat ng ipinanganak na babae. Wala naman ata ako narinig lalaki ng anak eh. Bakit siya tinagurian ng Bible na pinakadakila? Any idea? Hello? Scarecrow ata kaharap ko. Kailangan pang hilain. Bakit siya tinagurian ng Bible na pinakadakila? Sige nga. Anong meron si John the Baptist na sabi ng Panginoong Hesus, sa lahat ng ipinanganak ng babae, siya ang pinakadakila? Sirit na? Sirit. Ayun na yung magkaliwanagan. Okay, una, sa sinapupunan pa lang siya, puspos na siya ng Espiritong Banal. Tama ba ako? Pangalawa, siya ang nagbaptize kay Jesus Christ. May punto. Pangatlo, nakita niya ang Holy Spirit bumaba kay Jesus Christ sa pamamagitan ng kalapati at saka narinig niya ang boses na ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan, makinig kayo sa kanya. May tatalo pa kayo dyan? Wala na. Sa ministry niya, wala siyang ibang ginawa kundi siya yung sumigaw para ihanda ang daan sa pangalan sa Panginoong Hesus. Nasusundan niyo. Pero, sabi ng Lord, ang mga pinagharian ng Diyos ay higit pa kay Juan Bautista. Bakit? Kasi noong nakulong si Juan, nangaral si Jesus, sabi niya sa alagad niya, puntahan niyo si Jesus, tanungin niyo siya. Siya na ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba? Nasusundan niyo. Sabi ni Jesus, sabihin niyo kay Juan, ang mga bulag ay nakakita, ang mga bingi ay nakarinig, ang mga lumpo ay nakalakad, at ipinangaral na ang mabuting balita doon sa mga dukha. Matthew chapter 11 verse 6, mapalad ang mga hindi na-offend sa Panginoong Jesus. Amen. Paano ba Tagalogin ang na-offend? Nakatulala. Ha? Na-offend? Ngayon na yung maliwanag. Hindi nyo rin ata na ano yung open eh. Hindi kayo makasagot kung anong Tagalog. Ibisayan kasi ako. Pasensya na. Ano sa Tagalog ang open? Parang... Naintindihan na lang siguro. Ha? Basta? Nag-react? English din yun eh. Ha? Nasaktan? Pwede? Okay? So, kapag hindi ka daw na-offend dahil pinagharian ka ng Diyos, higit ka kay John the Baptist. Pero minsan, may mga punto ng ating buhay, Lord, bakit yung kapitbahay answered prayer, ako hindi? Kaya, tamad-tamad ka ng umutin ng prayer meeting, maaring kapag may bisita, darating ka. Pag si Pastor Ronald lang, hindi ka dumadalo, oy, wala akong pinapataman. Naririnig mo na nag-umpisa yung gawain ng Lord, pero nasa bahay ka pa rin, wala ka namang ginagawa, ayaw mo pang dumalo, kasi offended ka. Sabi na nga, hanapin mo ang paghahari ng Diyos at ikapamuhay ang kanyang katuwiran at lahat ng bagay ay dadagdag sa'yo, pero hindi mo ginawa yung narapat mong gawin. Nasusundan ba? Klaro? Okay, so una, ang paghahari ng Diyos ay parang butil ng mustasa. Nakapalit na maliit lang ito. Kaya hindi po ako nahinayang na pumunta sa Santa Cruz at hindi ko tinitingnan ang kapasidad ni Pastor Ronald kasi kapag willing naman tayong magpagamit sa Lord, sasamahan tayo ng Lord, walang imposible sa Lord. Amen. Amen? Hindi natin alam kung ano ang inihanda ng Diyos para sa gawain dito sa Santa Cruz. Okay, nag-umpisa lang sa butil ng mustasa, pero kapag naitanim, pangalawa, nagiging malaking puno ng kahoy at pinamumugaran ng ibon. Pero pag ikaw ay masipag gumalaw, malakas tumalon, malakas pumalakpak sa pagpupuri sa Diyos, lumilipad ang ibon. Kaya kung papansinin mo, parang bago ka pumunta sa prayer meeting, pagod, mabigat ang kalooban, pero after ng prayer meeting, parang kang nabunutan ng tili. Amen. Bakit? Kasi naranasan mo ang presensya ng Lord, kinomfort ka ng Lord, at wala na yung ibon na nakikialam sa rayuno mo. Ay, wala ko na dito si Pastoran. Okay, pangatlo, sabi niya, ang paghahari ng Diyos ay parang libadura.
Parang babae na naghalo ng 3 takal na harina at inihalo ang libadura at umalsa ang buong masa. Ano po ibang ibig sabihin nito? Ito po ang kaibahan ng Catholic at saka full gospel. Kapag sinasabi pong full gospel, lahat ng katuruan galing sa Biblia. Kapag hindi po full gospel, no offense po sa Catholic, may halo pong tradisyon. Susundan ba? Ang tradisyon po ay mga katuruan salin-salin lang sa pamamagitan ng mga salita. Pero hindi nangangahulugan na porket tradisyon ay paniniwalaan mo na lahat. Kasi sabi nga po dito, 2 Timothy chapter 3 verse 15 and 16, all scriptures has been given by the inspiration of the Holy Spirit. Naisulat po ito sa pamamagitan ng kapahayagan at hirap Tagalogin ng inspiration gabay or basta inspiration inspirasyon na Holy Spirit para to rebuke, to reprove, to teach the truth. So kung hindi ayon sa Biblia ang kasulatan, ay huwag mong paniniwalaan. O hindi ayon sa Biblia ang tradisyon, huwag mong paniniwalaan. Amen ba? Amen. Tayo ngayon sa Catholic ay parang Palm Sunday ngayon, di ba? Mayroon ba kayong pamahiin or na mga tradisyon na kapag Biyernes Santo, patay ang Diyos? Wala na. Dati meron. Lalo sa probinsya siguro, mga, huwag naman sa guwat sabihin matanda, sinauna na lang. Lalo sa Bisaya, kapag sinasabing Biyernes Santo, bawal magbiyahe, maraming aksidente, bawal maglabas-labas ng bahay kasi patay daw ang Diyos. Hallelujah! Ang tagal-tagal nang bumangon ng ating Panginoong Hesus, sabihin nila patay? Nakahiga pa rin. Ha? Nakahiga pa rin? Mahirap na, natagal lang hindi bumangon. Buhay ang ating Diyos, sabi ng Biblia, pagkatapos ng paglipas ng 3 araw, siya'y muling bumangon at umakyat sa kalangitan, naupo sa kanan ng Ama. Tapos magpunas-punas sila doon sa nakahiga. Hindi bumangon. So, hindi po tama yun. Bakit kasi mayroon namang sinasabi ang John 14:6 na sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung si Jesus lang ang daan para tayo makarating sa Ama, para ang ating dalangin ay diringgin ng Ama, huwag ka nang pumunta kung kani-kanino pa. Amen ba? Amen. Kaya lang kasi hindi full gospel ang ibang church kasi mayroon silang tradisyon na tinanggap at pinaniniwala ang katotohanan. At yan po nangyari sa pagkahari ng Diyos. Si Ronald, tsaka yung asawa niya may business ng bakery, kumakain naman ata kayo ng tinapay. Ang tinapay niyo bang kinakain ay pure harina? Ha? Anong meron? May punto ka. Pero hindi yun ang aking hinihintay na sagot. May pampaalsa. May pampaalsa. So, kukunti lang yung harina, pero kapag hinaluan mo ng libadura, kumalsa ang buong masa. Sa mga katuwid, marami pong mga churches na hindi pure salita ng Diyos yung kanilang kinakain. Bakit? Kasi may pampaalsa. At minsan, yung pampaalsa ang nagkakabig ng atensyon. Bakit? Masarap bang kumain ng Skyflakes? Walang pampaalsa yun eh. Di ba? So, minsan sa mga churches, o may mga pastor na nangangaral, puro labang pa yung pampaalsa kaysa pure na harina. Amen. Di ba? Imbis na pure salita ng Diyos ang mapapakinggan ng tao, ang kanila pong kinakain ay maaaring puro pampalsa. Kaya pag kumakain ka ng chiffon, ang lambot, bakit? Kasi puro pampalsa. Nasusunod,
tatanungin ko kayo, sana hindi marinig ni Pastor Ronald. Ano ba ang kinakain o pinapakain ni Pastor Ronald? Pure harina o may halong pampaalsa? Ay, salamat na lang sa Lord. Pasok ka muna kayo. So, kapag ang tao po ay hindi siya mag-iingat sa kinakain niya, maaaring ang kanyang kinakain ay hindi pure harina o hindi pure salita ng Diyos. Amen. Amen ba? Kaya may mga taong tumatagal sa gawain ng Panginoon, hindi pa rin sila nag-grow, palibasa, pampaalsa yung kanilang kinakain o may hindi pure. Amen. Nasusundan ba? Amen. Pero nakikita niyo ba ang papaalsa? Ang yes, hindi niyo nakikita. Okay, ganito yan. Alam niyo po ba na ang yes po ay living organism? How about sa iba? Ha? Parang fungi. Very good. Salamat na lang at may nakaka-interact. Ang yeast po ay living organism. Siguro naman naintindihan nyo kapag sinasabi kong living organism. Kaya po siya nag-grow kasi kapag siya po ay naiinitan, lalo po siyang umaalsa. Ganon din, kapag ang isang mananampalataya, kapag pinipersecute, kapag may problema, lalong mag-usbong sa pananampalataya dapat. Hindi yung, ano ba ito Lord? Kung kailan ako naglingkod sa'yo, sunod-sunod naman problema, lalo kang dapat tumatag doon. Wala man lang nakapag-init. Tama ba ga? Mahirap kasi mag-react kapag may tama eh. Nasusundan niya. Bakit kasi, sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 12, kailangan subukin ka muna kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos para mapatunayan din na ikaw ay pinagharian ng Diyos. Amen ba? Amen. Okay. Hindi ako manlid sa reaction niya. Ewan ko kung bakit ganyan ang dating nyo. So, nakailan na tayo. Una, ang paghari ng Diyos ay parang butil ng mustasa. Pinakamaliit, pero kapag naitanim, lumago, nagiging malaking punong kahoy. At pangalawa, pinamumugaran ng ibon. Subalit kapag ikaw ay nagpupuri sa Diyos, lilipat yung mga ibon na yan. Pangatlo, ang paghahari ng Diyos ay parang libadura na inihalo ng babae. Hindi mo napapansin, pero ito'y nagpapaalsa. Pang-apat is, ang libadura po ay living organism at nag-work po yan. Sana hindi si Ronald. Kasi may mga binibake, depende sa cake or tinapay na niluluto mo. After nilang masahin, iwanan muna nila yon bago lutuin. Masusundan niyo po ba ako? Kasi yung time na iniwanan mo yung yeast doon sa masa, inaalaw mo siya na mag-work doon. Saka mo inilagay sa oven or ano pa man ang ginagamit ngayon, lalo pa siyang umaalsa. Pero hindi mo nakikitang nag-grow. Hindi mo nakikitang gumagalaw. Bakit? Papansinin mo ba? Pinapay, grow na. Paglagay mo, kapiranggot lang. Pero nung inihaon mo, or tinanggal mo doon sa oven, sa pugon, tumubo na. Maaring sa ngayon, umalsa. Siguro naintindihan naman na yan. Okay, ganito. Paring ilang taon na tinitingnan ng attendance. Parang pareho na. Nung una kong punta, doon tayo nag-prayer meeting. Palawa kong punta, anniversary. Medyo marami anniversary, may kainan eh. Ngayon, mukhang ordinary, pukunti lang. Huwag kayo mag-alala. Hindi lang kayo ganyan. Kami ganun din. Ang attendance namin sa London ay 40 to 60. Kapag ordinaryong araw, 40. Kapag may birthday, 60. 13 years, mag-13 years na po kami. Lalo kayo, mag-second year anniversary pa lang. So, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Amen? Amen. Ang pagkilos ng yes ay hindi umalsa ka agad-agad. Pero kapag nainitan yan, makikita mo resulta. Kinabukasan, lumago na. Amen. Malay mo, sa anniversary ulit, kapag may lechon ulit, dadami na.
After ng anniversary, tayo ulit. Okay, so, ngayon, sabi ng Lord dito sa Matthew chapter 18, verse 36, pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao pumasok sa bahay, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid. Verse 37, ito ang tugon ni Jesus, ang anak ng tao ang naghasik ng mabuting binhi, ang bukid ay ang sanlibutan, at ang mga taong pinagharian ng Diyos ang mabuting binhi, at ang mga taong pinagharian ng dyablo ang masasamang damo. Ito ngayon. Galing sa butil ng mustasa, maliit, walang influensya, walang dating, walang posisyon sa government. Pero kapag naitanim, lumago, di ba? Sabi niya, kayo ang mabuting binhi. Amen. Alin ang mabilis lumago? Yung mabuting binhi o yung masamang damo? Mabuting binhi. Bakit kaya? Bilis kumalat, ano? Sabi nga nila, yung mga bakla, hindi naman nanganganak, pero dumadami. Di ba kayo nag-iisip? Hindi na nga nanganganak, dumadami pa. Pero yung mga Kristiyano na mabuting binhi, ang hirap dumami. May naakay ka nga, may umaalis ka nga. Tapos pag hindi mo pa ipaluha, hindi na rin dadalo. Hallelujah. Minsan, nagsawa ka na rin kaimbita. Kaya, kung lahat nagsawa, ay hindi na talaga dadami. Eto pa. Yung masamang damo, pwede ko bang dalhin ang kaisipan niyo sa palayan? Sa palayan po, may mga matataas at masamang damo. Ang tawag po noon sa English ay taris. Ang tawag sa Tagalog noon, yung itim ang bunga. Kung titingnan mo, parang palay din siya. Pero, nung tumubo na pareho, yung taris na yun, hindi ko alam ang Tagalog noon. Sa Bisaya, haras. Ay, hindi ko naman rin alam. Kumbaga, ang palay, ito yung lupa, ang palay ay halos dito lang, ang taris at itim ang bunga ay halos ganito. Mataas siya, mayabong. Haras. Ito na lang. Wala man akong tinutukoy. Ang pagka-drugs, ang bilis kumalat. Ang bilis makahawa. Pag-iinom, mabilis makahawa. Pero ang gawain ng Diyos, parang ang bagal at ang makahawa. Baka hindi nga naitanin. Si Pastor, pinapatamaan. Ini-encourage ko lang po kayo. Sabi ng Lord, kayo ang mabuting binhi, ang Diyos ang naghasik ng binhi, at ang sanlibutan ito ay ang ubasan ng Diyos. Napakalawak po ang ubasan ng Diyos na hanggat mayroong kaluluwa dyan, dapat maani yan sa kaharian ng Diyos. Pastor, nag-i-invite naman po kami. Sabi, nagsisimba naman daw. Nagsisimba nga, ang tanong, pinagharian ba ng Diyos? Kahit andito ka, hindi garantiya na pinagharian ka ng Diyos. Amen. Amen. Amen? Amen. Tututusin, sabi ng Lord, hindi lahat ng tumatawag sa akin ay Panginoon ay maliligtas, kundi ang mga sumusunod sa aking kalooban. Kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, I don't think pinagharian ka ng Diyos. Kung sabihin mo, Pastor, naiintindihan naman ako ni Lord. Palusot ka eh. Amen ba? Amen. Okay, so, kung dapat ang paghahari ng Diyos ay butil ng mustasa at tayo yung mabuting binhi na yun, dapat naitanim tayo, mayroon tayong fellowship. Yun ang tamang salita. Mayroon tayong fellowship para maapektuhan natin sila or ma-influensyahan natin sila. Tutuusin, sabi naman ng Lord, kayo ang asin at ilaw ng sanlibutang ito. So kung sila ay makakita, sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, ipakita ninyo ang inyong mabubuting gawa nang sa ganon makita din nila ang paghahari ng Diyos. Kaso sabihin ng ibang mga baguhan sa prayer meeting, Pastor, hindi na lang kami a-attend
natisod kami sa mga worker. Parang Ilocano. Natisod kami doon sa mga nangangasiwa. Ang masaklap na nito, kung natisod ka sa pastor, hindi ka na talaga babalik. Sabi nila, magkatoliko na lang ako. May nangyaring ganyan eh. Natisod, kaya hindi na dumalo, magkatolik na lang daw siya. Kasi hindi pinagharian ng Diyos. Amen. Ako po, lagi kong sinasabi doon sa London, kahit mag-umpisa akong muli sa gawain ng Panginoon, kahit dadalawa o tatlo makikinig sa akin, magpipreach pa rin ako. Bakit ganyan ang paghahari ng Diyos? Amen. Amen? Hindi naman, sabi pa niya, ang paghahari ng Diyos ay parang mangingisda. Pagdating sa dalampasigan, iipunin niya yung mabuting isda, pero yung mga butete, ano, Tagalog na ba yung butete? Yung mga butete, itatapon. Hindi mapakinabangan eh. Sabi pa niya, ang paghahari ng Diyos ay parang magsasaka. Pagdating ng panahon, iipunin niya ang palay, pero yung mga ipa ay kanyang itatapon at susunugin. So, hindi garantiya na lahat ng nahuli ng lambat ng God Most High Christian Ministry, ugong ay puro iipunin. Amen. Hala, buti na lang si nanay, talagang may paniniwala si nanay. Kasama siya doon sa palay na iipunin. Hindi siya ipa. Hindi siya butet. Nasusundan ba? Pero ang tanong dito ngayon is, gaano ka-epektibo bilang isang mabuting binhi? Kasi nga, kapag mabuti ang binhi, maaaring ikaw ay delikado, maaaring madali kang malamangan doon sa mga masamang damo, pero sabi doon, ikaw ay mabuting binhi na itinanim ng Panginoon sa kanyang ubasan. Halimbawa na lang, huwag naman sana, kami nila na punggol, isa namin naman ito. Halimbawa na lang, kukunin ka ng Lord ngayon dahil mabait ka, sasabihin ng Lord, sino ang nadala mo sa akin kaharian? May maiharap ka. Yun na. Ang hirap ata sagutin yun, ano? Ako, hindi po biro ang responsibilidad maging pastor, lalo kailangan ko, hindi ko naman obligasyon, kundi tinanggap kong malawag sa kalooban na dadalawin kayo taon at po pwede pang magiging twice a year. Pero ang gusto kong sabihin dito, kibali ng kukunti. At least may masabi ba ako na, Lord, masabi ni Pastor Ronald na, Lord, ito yung mga kaluluwa na ipinagkatiwala mo sa akin. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman, galing po kami ng El Shaddai. Marami nga dumadalo, marami nga nakikinig, may LO pa. Parang gusto pang sabihin sa Airborne again, wala, ano? may love offering pa, pero wala akong masabi doon na, Lord, ito yung ipinagkatiwala sa akin. At least si Pastor Ronald, pagharap niya sa Panginoon, Lord, ito yung kaluluwa na ipinagkatiwala mo sa akin. Bakit? Kasi naging mabuting binhi. Amen. Amen? Amen. Okay, ganito. Meron namang balik tayo sa apat na klase ng lupa. Yung una, daanan. Yung bining na ihasik, butil na ihasik ay tinukha ng ibon, hindi nakapamunga. Pangalawa ay batuhan, sumibol pero namatay agad, hindi nakapamunga. Pangatlo, doon sa dawagan, hindi rin nakapamunga dahil nasakal ng pangangailangan. Pang-apat is matabang lupa pero mayroong 30, mayroong 60 volts, mayroong 100 volts. Iisang klase ng lupa na yun, matataba na, pero magkakaiba pa rin yung bunga. Mayroong 30 volts, 60 volts, and 100 volts. Kaya ko ito binanggit kasi maaaring mabuti ka ang binhi, nasa matabang lupa ka. Ang tanong, gaano ba yung bunga mo, ano ang impact doon? Ulit. Kapag nagtanim ka ng siguro isang sakong binhi, i-expect mo ba na isang sako lang din aanihin? Hindi. Ganito na lang, wala akong karanasan sa palay kasi ang alam kong pinatanim sa palay ay yung medyo, sumibol na, di ba? Sigol na. Sa mais kasi iba eh.
lalo sa Visayas, pero may idea si nanay, sa Bacolod o Iloilo. Ang mais, usually ginagawa namin 3 o 2 butil. Ganun ka lang sa lupa, laglag mo yung mais, saka abono, tatapunan na. Extra. Pero ang gusto ko sabihin dito, yung 3 na itinanim na yun, o 3 isang sakong mais na binhi, hindi mo ini-expect na isang sako lang din ang aaninin mo. Ganon din, ikaw ay mabuting binhi na itinanim ng Diyos sa sanlibutan. Anong bunga mo? Kailangan po tayo ay magiging modelo. Doon Okay, sa kailangan ating maging modelo. sa ating mga naakay. Okay, may punto po yun. Ang sagwa naman, kung naakay mo nga, natisod naman. May sinasabi pa nga ang Biblia, saan ninyong mga pariseo na nagpagsipaglaog kayo sa mga isla para ma-convert ang isang tao, pero ginawa nyo, mas masahol pa sa demonyo. Hallelujah! At least makarelate si Brother Nilo nito. Sinuong namin yung mga malalaking alon papuntang Mindoro, pero noong sumampalataya na, ginawang masahol sa demonyo. Ay, wag naman sanang mangyari sa mangyan, ano? Kaya dapat may punto ka doon, naging magandang modelo ka. Pero ang pinaka-epektibo po sabi po ng Matthew chapter 5 verse 16, ipakita ninyo ang inyong mabubuting gawa at nang sila'y maliwanagan. Amen. Di ba? Action speaks louder than words. May mga tao kasing magaling magsalita, hanggang invite lang sila, akay lang sila, pero hindi nila napapatunayan na ang paghahari ng Diyos ay nasa buhay nila. Amen. Dahil nga sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesus, Ama namin, sumalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo at masunod ang kalooban mo. Ang uwi po talaga ng ikaw ay pinagharian ng Diyos ay masusunod ang kalooban ng Diyos. Hindi mo masasabing, ay, umawit ako, kasama ako sa worship team, nasa kingdom ni Lord ako. Baka naman ikaw rin yung pabigat sa worship team. Kaya po, mahigpit po ang mga pastor na, siyempre kung ikaw mangunguna sa pag-aawit or nasa kasama ka sa worship team ay marunong kang sumunod sa kalooban. Marunong kang magpasakop sa kasalanan. Wala naman atang pasaway pa po. Ang sagwa na, kukunti na nga pasaway. Kung may pasaway, malamang-lamang, marami ng uban si Pastor Ronald. Mukhang lamang siya sa akin. Okay? So, hindi po ako magpakahaba pa ng aking pangangaral. Kapag sinasabi kong unahin mo ang paghahari ng Diyos, ikapamuhay ng kanyang katuwiran, ang labas po noon, masasabi mo sa panalangin mo, hindi ang aking kalooban ang masunod, kundi kalooban mo ang masunod sa aking buhay. Tatapusin ko lang kayo sa konting patutuo na alam niyo naman po siguro ang trabaho ko sa London. Kung hindi niyo alam, huwag niyo na lang alamin. Napaka-busy po ng buhay ko doon. Minsan ang aking tulog ay 2 oras lang sa gabi, 2 o 3 oras sa araw. Kaya kailangan namin mag-holiday. Lalo na sa akin, yung day off ko ay nasa church lang. Pagkatapos ng service, magtatrabaho pa po ako kinagabihan. Pareho po kami ng trabaho. Pero, dapat ang uwi ko dito ay holiday, pero napaka-busy ko. Ito yung pang-3 kong preach. Mamaya, pupunta kami sa San Pablo, Laguna. Pag-uwi ko ng Bohol, magpipreach pa rin po ako doon sa reunion namin at isang church. Pero gusto kong sabihin sa inyo na masarap pong pagharian ka ng Diyos. Amen. Amen? Masarap mag-holiday, pero mas masarap makita ko ang mga anak na naniniwala at naglilingkod sa Diyos. At ako'y naniniwala na hindi po manatili ang ating bilang nito. Nagtatanong na nga si Pastor kung harap to binibinta. Mayroon si nanay din binibinta na medyo mahaba-haba. At sa ngayon ay nabubuhay tayo sa pananalig. Sabi naman nagtanong kasi ako sa Panginoon, Lord, bakit hindi mo ako pagyamanin? Napakadali kung sanang sabihin, Pastor Ronald, bigyan kita ng 1 million, pagawa mo bahay.
Kung mayaman ako. Mayaman lang ako sa pananampalataya sa ngayon. madali kong sabihin na, sige, bilhin natin yung lupa, patay tayo ng church dyan. Kung mayaman ako. Kaso lang, hindi pa gano'n. Kaya ko ito sinasabi kasi, sa kabila po ng mga hangarin ko sa buhay, hindi mo maaalis sa akin na maglingkod sa kanila. Kung mayroon man akong pinapangarap sa ngayon, ay maging pagpapala po ako sa aking kapwa. Lalo na sa gawain ng Panginoon. Sabi nga po na 1 Corinthians chapter 12 verse 7 up to 9, wala pang matang nakakita, wala pang tengang nakakarinig sa mga bagay na inilaan ng Panginoon sa mga taong naniniwala sa Kanya. Amen? Amen? Parang butil ng mustasa. Nag-umpisa lang ang God Most High sa maliit na lugar, sa maliit na attendance, pero darating ang time, hindi tayo kasya dito sa lugar na ito. Amen. Nakikita na lamang ni Pastor Ronald, Pastor Edmond, hindi ko na kailangang maghanap buhay dahil araw-araw na yung aking outreach. At pag ikaw naman ay naglilingkod sa Panginoon, kagaya ni David, sabi niya, mula sa kanyang pagkabata, wala siyang taong nakikitang naglilingkod sa Panginoon na pinabayaan ng Panginoon. Amen? Para doon sa mga first time nakapakinig sa akin, medyo, nung nag-aaral po ako sa elementary, natutuwa nga po ako, may reunion po kami pag-uwi sa Bohol. Valedictorian lang naman ako. Nung high school na, medyo section 1, laging nagkukopyahan. Yung namupya sa akin, lamang pa sa akin, tinamad na ako mag-aral. Pareho lang naman pala tayo ng school, malalamangan pa ako. Tumupya na ako, so natuto na ako hindi mag-aral. Fourth year high school, natuto akong mag-inom at nasabi ko nga nakaraan, second year college, pumasok ako ng fraternity. Yan si Utol, sana si Utol. Lalo pang lumala yung aking bisyo, pero hindi ko pinabayaan ang aking pag-aaral dahil ito po ang aking paninindigan sa buhay. Life is what you make it. Ano daw? English eh. Life is what you make it. Dumaan kami ng napakaraming pagsubok na minsan na isang beses na akong kakain. Napansin na lang nila na hindi ako kumakain kasi tawa lang ako ng tawa. Hindi naman ako nakaganon. Pero grabe yung kasiyahan sa aking puso na kahit wala akong kinakain, masaya na nakilala ko ang Panginoon. Ganun pa man, naalala ko nung ako'y nasa El Shaddai pa, 9 years po ako hindi nagtrabaho dito sa Pilipinas. Sa El Shaddai po ako. Hindi mo ako mapasakay ng aircon na bus. Mahal. Nagtitipid si brother. Nakaganon lang ako sa bintana. Kailan kayo ako makapag-drive ng sasakyan? Ngayon, iilang sasakyan na aking nakalito. Hindi akin. Sa biyaya po ng Lord, naka 13 years na po kami sa UK. British citizen naman po kami, nurse din po ang aking asawa, may bahay po kami doon, may biyaya din po kami dito. Lulubin ng Lord, magtagumpay yung aming plano, resort ng God Most High sa Tarlac. Darating yung time, pag sinasabi natin may annual retreat tayo, tara na sa Tarlac, may maganda tayong resort. Hindi masama. Bakit kasi, ang mga bagay na imposible sa tao ay posible sa Diyos. Amen. Ang maganda lang, sabi ng Psalm 62 verse 10, when riches increase, do not set your heart on it. Pag sumagana daw ang iyong pagpapala, huwag matuon ang iyong puso doon. Because the love of money is the root of all evil. Amen? Pero sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 6 and 7, godliness is contentment. Godliness with contentment is of great gain.
topic natin nakaraan yan. Nung huling punta ko rito, ewan ko kung naalala niyo ba. Godliness with contentment is of great gain. Kaya sabi sa verse 7, kung may tinakain ka, may sinusuot ka, makontento ka. Amen. Dahil ang tunay na pinagharian ng Diyos, walang pangamba, walang pagkabalisa, at siya ay higit pa kay John Bautista. Amen. Amen? Ulitin ko, Luke chapter 12, verse 32, huwag kayong mga sibalisa sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ipagkaloob sa inyo ang kaharian. Matthew 25:34, ang mga tunay na pinagpapala ng Diyos may kaharian inihanda sa kanila. Inagayahan ko po kayong tumayo. Lagay ko natin sa sarili. Sa ng Lord. Lord God, narito po ang iyong mga anak, mga mabuting binhi sa sanlibutan ito na iyong bumasahan, Panginoon. Gawin mo kaming kagaya ng butil na mustasa, O Lord God. Walang impact, walang dating, walang influensya sa kasalukuyan. Pero kapag ang butil ng mustasa ay naitanim, lumago, ito ay nagiging pinakamalaking puno ka. Dalangin po namin, Lord, na maging ang mga kapatiran kong ito, mga mabuting binhi sa lugar na ito, Panginoon, ikaw po ang magparami sa kanila, O Lord. Sabi mo nga sa iyong salita, Lord, sa John chapter 15, verse 16, ikaw ang pumili sa amin at hindi kami ang pumili sa iyo, nang sa ganun kami ay mamunga at ang bunga ay manatili sa amin. Pagpalain mo po ang bawat kaluluwang naririto, Panginoon, magmula kay Pastor Rona, sa kanyang pamilya, sa mga members ng worship team, sa lahat ng dumadalo, Panginoon, sa kanila pong pagpapagal, sa kanila pong mga pagsusumika para sa iyong gawain. Bless them according to your labors, O God, dahil sabi mo nga, each one of us will be rewarded according to our labors. At sabi pa ng 1 Corinthians 15:58, huwag kayong mapapagod, huwag kayong panghihinaan, do not be shakeable, but be steadfast, knowing that all your labors in the Lord will not be in vain. Pagpapalain niyo po ang kanilang pagpapagal, Panginoon, nang sa ganun mayroong kapalit na kaluluwa sa iyong kaharian. Palain niyo po ang kanilang kamay, samahan niyo po sila sa kanilang ginagawa para sila ay magtatagumpay. Palain niyo po ang kanilang mga ikinabubuhay. Ang kanilang mga pangangatawan, Panginoon, para sa mga patuloy na umiiyak ng kanilang mga hinanaing patungkol sa kagalingan, O Lord God, ngayon pray na pagalingin mo sila sa sandaling ito. Dalangin namin si Sister Sab Pinapitero, Panginoon. Sa kanya pong kinaroroonan, iunat niyo po ang iyong mapaghimalang kamay at paghimalaan mo ang kanyang buhay, O God. Bagamat may sinasabi ang doktor, may nakikita ang kahirapan, Panginoon, sa mata ng tao, sa iyo sa isang kislap mata mo lamang, O Lord God, kislap mata ay mapangyari niyo po ang ayon sa aming paniniwala. At sabi mo nga, Lord, ano man ang bagay na pagkasunduan namin sa panalangin, ito'y ipagkakalobo sa amin. Dalawin mo siya sa kanyang kinaroroonan, Panginoon. I-extend mo ang iyong habag, ang iyong biyaya, maging ang kanyang buhay, Panginoon. I-extend niyo pa, O Diyos, para marami pang taong makakilala sa iyo. Gawin mo siyang buhay na patotoo that you are our healer, O Lord God. You're the same God yesterday, today, and forever. Hallelujah. Sa mga latay ni Jesus, O Diyos, sa kanyang dugo, inaangkin po namin ang kanyang ganap na kagalingan in Jesus' name. Hallelujah. Lord, pagpalain niyo po ang aming mga pangangailangan mula sa iyong kaban at yamang hindi na uubusan. Ibuhos mo nawa, Panginoon, ang iyong masaganang biyaya sa mga taong inuuna ang iyong paghahari. Nangkin po namin, Lord, na sa iyong pagpapala sa aming buhay, kami din po ay magiging pagpapala sa mga taong nakapaligid sa amin. Sa iyong mapaghimalang kamay, hinahabilin po namin ang aming buong pusong pagtitiwala. Wala kaming dapat ipangamba, wala kaming dapat ikabalisa, wala kaming alalahanin, wala kaming dapat ikatakot, sapagkat ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Nabalik po namin sa iyo, Diyos, ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name.
na muli mong binubusog ang bawat isa sa amin ng iyong mga salita. Salamat Lord, patuloy mo kaming pinag-aalab sa kabila ng maraming pinagdaraanan sa buhay. Salamat Panginoon, maging ang pamilya namin, O Lord, ay patuloy mong iniingatan. Sa kabila na kami naglilingkod, maraming pinagdaraanan. Pamilya namin ay patuloy mo pa rin pinagpapala, iniingatan, inililigtas sa tiyak na kapahamakan. Pinagbibigyan ng himala, kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. Salamat o Diyos sa gawain mo ang God Most High Christian Ministry na ginagamit mo sa kasalukuyan para sa aming lahat. Hindi lamang para sa kapakanan namin, maging sa mga kapitbahay namin na linggo-linggo'y nakaririnig din ng iyong mga salita. Salamat o Diyos sa lahat ng tumutugon sa iyong panawagan. Naniniwala kami, walang nabibigo sa sinumang lumalapit sa iyong Panginoon. Salamat sa amin po, Senior Pastor Edmund Ogis na siyang ginagamit mo sa kasalukuyan upang manatili kaming nakatayo. Salamat siyang instrumento sa aming lahat upang kami, O Diyos, ay manatili sa iyo, Panginoon. Alam namin, O Diyos, ng dakilang plano at layunin mo sa amin ay gagawin mo sa aming lahat, Panginoon. Ang namin, O Diyos, ng lahat ng ito ay susundan mo pa ng mga himala, mga kamangha-manghang bagay sa aming mga buhay, Panginoon. Ganun din sa lahat ng taong nakaririnig. Pinasalamatan ka namin, Panginoon. Ang kinamin ng tagumpay ay na tinanggap namin lahat. Kahilingan ng bawat sa iyo tinugon sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Para natin ang Panginoon. Oh, hallelujah! God Most High! Glory to God! Join the song, let's sing up to our God, to our King, Lord of all. Let the sound of our praise bring all honor to your name. We lift our hands to you now. God Most High, may we glorified in our life. You are the light over the world, God Most Praise God. Taas natin yung ating mga kamay. Praise the Lord. May kahilingan nga po pala yung pamilya ni Sister Sabina. Kung pwede rin po daanan natin siya mamaya doon. Talagang nagwawala siya, gusto niya makarating dito. Hindi pa raw siya pwede nakasabi ng doktor. Hello po ng Lord. Amen? Amen. Niniwala naman kasi ako na may plano ang Diyos sa buhay ni Sister Sabina. Lord, tasatan mga kamay. Aming Diyos, aming Ama, salamat sa tagumpay. Salamat o Diyos sa patuloy mong paglalagay sa aming puso ng pagmamahal at malaking pag-asa na pangako mo sa aming Panginoon. Mapagpalain mo, Lord, ang bawat nagkaloob para sa iyong gawain o Diyos. Ganon din ang dinagkaloob at palain mo na sila, Panginoon, upang sa darating pang panahon ay patuloy din silang makapagbigay para sa gawain mo at para sa lalong ikalalaganap ng iyong mabuting mabalita at sa ikaliligtas ng maraming kaluluwa, Panginoon. O
Ikaw na po magbalik ng higit pa po sa kanilang inaasahan, O Diyos. Naniniwala po kami ang pagpapalang ito, Lord, ay patuloy na daragdagan mula sa kayamanan ng iyong langit, Panginoon. Salamat po, Ama, sa ipapuwing pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless po sa inyo lahat. See you on Sunday. Salamat, salamat. Salamat po sa ating mga